Buhay na naman ang tsa-tsa. Isinusulong sa Kamara ang pag-amyenda sa konstitusyon para linawin nila ang salitang forthwith kaugnay sa pagsasagawa ng impeachment trial. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Nalilito ba kayo sa kahulugan ng salitang forthwith na nakalagay sa saligang batas kaugnay sa agad-agad na pagsasagawa ng impeachment trial ng Senado? Para mas maging malinaw ang kahulugan nito at iba pang nakakalito umanong probisyon sa konstitusyon, isinusulong ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno ang pag-amyenda sa konstitusyon sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Nabanggit lang natin ng forthwith kasi nandyan lahat ng kontrobersya ngayon. Ano ba talaga ibig sabihin ng forthwith? You know? Nasa diksyonaryo, may mali yata ang diksyonaryo. So, ngayon mag-a-adjust pa yung diksyonaryo ngayon. Constitutional Convention o CONCON ang napipisil ni Puno at partido niyang National Unity Party para sa charter change imbes na Constituent Assembly o CONAS. Sa CONCON, may mga delegadong ihahalal o itatalaga para baguhin ang saligang batas, habang sa CONAS, mga senador at kongresista ang gagawa nito. Para hindi maantala yung pagbabago na kailangan natin sa saligang batas at hindi naman matabi yung mga trabaho natin dito sa lehislatura, naisip namin mag-constitutional convention na tayo. At diyan siguro ay maaari tayong kumuha ng mga bagong mga mamumuno, yung mga taong talagang sagad sa pag-aral sa ating mga batas at saligang batas. At yan gagawin namin forthwith. Para mas malinaw ang kahulugan ng forthwith, panukala ni Puno, ilagay sa konstitusyon kung ilang araw ang dapat itakbo ng kada proseso sa impeachment, gaya ng takbo ng mga kaso sa korte. Tuwing pinag-uusapan sa Kongreso ang pag-amyenda sa konstitusyon, laging nabubuhay ang mga pangamba at suspetsya ng iba't ibang sektor. Kahit si Deputy Speaker Puno, aminadong baka mahirapang ilusot ang kanyang panukala. To be honest with you, the initial reaction is always hindi papayag yung Senado dyan. Na maaring lagyan ng safeguard para hindi mag-nervyos yung mga senador na ma-abolish sila or mag-nervyos yung gusto magpresidente na magpe-perpetuate in office yung mga ibang nandiyan na sa pwesto. Ang ilang kongresista bukas sa panukala. I'm not closing the idea of amendments, lalo na yung mga binanggit na mga ambiguous provisions ni Congressman Puno. So we need to study that very well. And tama rin yung sinabi niya na kung talaga magkakaroon ng amendatory process, it should be a CONCON, Constitutional Convention. Ang Malacanang naman, actually po, sa mga ganyan ay malalaman din naman po natin kung ano po ang isinaad noon ng mga framers of the Constitution, noong 1987 Constitution. May mga pagkakataon lamang po siguro, kahit maliwanag ang ibang mga definition or mga terms, ay minsan napapalabo para merong mapaboran. At sa ngayon po ay hindi pa po masasabi ng palasyo at ng Pangulo kung ano magiging reaksyon dahil hindi pa naman po nakikita ang detalye na gagawin patungkol po dito. So, kung ito naman po ay ikagaganda at ikaliliwanag para hindi na mabutasan ang anumang mga provision dito sa Constitution, hindi naman po ito tututulan ng Pangulo. maliban kay Puno, naghain din si House Committee on Human Rights at Manila 6th District Representative Bienvenido Abante ng panukala para sa Constitutional Convention habang resolution of both houses ang napiling paraan ni Ako Bicol Representative Alfredo Garbin Jr. para amyendahan ang ilang spesipikong probisyon ng konstitusyon. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras.